Mula sports at entertainment hanggang fashion, ang mga Pinoy nangunguna sa mga recognition. Kilalanin po ang mga kababayan nating nagbibigay inspirasyon. Ang watawat simbolo ng kasarinlan natin bilang Pilipino. At mas tumitingkad daw ang mga kulay nito tuwing may mga kababayan tayong nagtatagumpay sa iba't ibang panig ng daigdig. Katulad na lang ni Ate Happy Andrada na unang rumampa ang husay sa fashion design sa Asian Wedding Arts Competition na ginanap sa Hong Kong noong nakaraang buwan. Sa libu-libong entries mula sa halos 14 na mga bansa sa Asia, napili ang kanyang obra bilang My Favorite Gown na pinagbotohan online. Bukod dito, napanalunan din niya ang Emerging Fashion Designer of the Year Award sa Miami International Fashion Week sa US nitong Abril. Ang avant-garde design na ito ang nag-stand out mula sa 25 bansang nakilahok. Sipag at syaga ang naging puhunan ni Ate Happy, lalo na't bata pa lang daw siya, hilig na niya ang pagdedesign. Bata pa kami, naglalaro na kami with Barbie dolls. And then she as a little girl pa lang, dressing up. Pareho nakapagtapos ng kursong fashion design sa London ang magkapatid. At dahil gusto nila makatulong sa mga baguhang Pinoy designer, nagtayo sila ng couture shop sa Quezon City kung saan binibenta ang mga gawa nila. Talagang ang gagaling ng Filipinos. Dapat lang talaga sinusuportahan natin sila. Naman ang palakasan bumida ang 15 kabataan na nakilahok sa International Karate Do Junior, Cadet at Children Game na itinanghal sa Busan, South Korea. Ayon sa kanilang coach, hindi raw biro ang pinagdaanan nilang training. They have prepared for this talaga, mentally, spiritually. By training, meron din kaming road work, tumatakbo rin sa, sa oval. So, tapos sa gabi, nag-training dito. Pag weekends, nag-training lang sila. So talagang puro training lang talaga. Sa halos 15 bansang nakisali na sungkit ng grupong Pinoy, ang 3rd place sa Junior Division. Nakapag-uwi naman ng 2 gold medal ang 15-year-old na si Jamie Lim, isa sa Junior Single Division. Sa murang edad na 6 na taong gulang nag-umpisang magkarate si Jamie. Kaya halos 70 medals na ang kanyang napanalunan. Malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang suporta mula sa kanyang mga magulang. Nung nasa preschool na siya, nag-feedback kasi yung preschool teacher na hindi daw, kasi solong anak, hindi daw defensive. Ang ibig sabihin, ang clarification niya, parang pag inagawa ng laruan, pipili na lang ng ibang toy. So ako naman, niliteral ko. Sabi, okay, so kailangan ng self-defense. So hanap ako for that summer ng martial arts. Proud din naman kay Jamie ang kanyang daddy na nasa linya rin ng sports, ang dating PBA legend na si Samboy Lim. Tuwang-tuwa ako dahil alam mo yon yung nag-iisang anak mo lang tapos at an early age talagang sobra na yung na-achieve niya. Saka hindi lang yun kundi yung sa pagkatao niya, sobrang bait ever since. Sobrang bait, wala ka nang hihilingin pa. Sa kabila ng pagiging active sa sports, hindi raw nalilimutan ni Jamie ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, consistent siyang napapabilang sa top 10 mula pa noong preschool hanggang ngayong second-year high school student na siya. Kaya naman maski sa kanyang sport, todo bigay itong si Jamie. At ang lahat ng to, alay niya sa kanyang bayan. Basta work hard, put a lot of dedication to it, tsaka abot ka rin po dun sa gusto mong mangyari. Sobrang grateful po ako sa 2 gold na nakuha po, tsaka sa mga results ng ka-team ko po dahil pinaghirapan po talaga namin. Marami po kaming training. Gusto ko po matulad ng dad ko po, tsaka ng mom ko because they showed so much dedication po sa mga ginagawa po nila. Tsaka parang sila po yung best at what they do po. So gusto ko po rin maging best at karate. Ito namang susunod na Pinoy achiever na aming nakilala. Sa pagsasayaw naman bumibida. Miyembro ng Ballet Philippines ang 25-year-old ballerina na si Ate Candice Andea. Ilan sa mga nakuha niyang medalya noong nakaraang taon ay ang silver medal sa USA International Ballet Competition sa Jackson, Michigan. At ang 3rd prize sa Seoul International Dance Competition. Ngayong taon ay iuwi naman ni Ate Candice ang grand prize sa Helsinki International Ballet Competition sa Senior Women's Division mula sa bansang Finland.
Lumutang ang kanyang husay sa higit 60 ballet dancers mula sa 28 bansa. First prize, Candice Adea. Ang kapartner ni Ate Candice sa male division, nagkamit naman ng Special Jury Award. Hindi, meron tayong K, kumbaga. Meron tayong ipagmamalaki. So, kailangan lang natin maging expose, kailangan lang natin panindigan kung anong meron tayo, at kailangan tayong maging proud as a Filipino. 4 na taong gulang lang nag-umpisa magbalay si Ate Candice. Pero kahit batik ka na sa pagsasayaw, todo pa rin ang ginawa niyang training para sa kompetisyon. Masasabi ko yung preparation na ginawa namin, dugot pawis talaga siya. Sometimes, kahit yung day off namin na Sunday, Monday, mag-rehearse pa rin kami niyan. Kaya naman ang kanyang coach, proud na proud sa kanya. Malaking sakripisyo para sa kanilang sarili. At the same time, pwede ko sila i-consider na isang hero because hindi sila sumasali sa ganitong competition para sa kanilang career, kundi para ma-open sa buong mundo na merong ballet sa Pilipinas. Sobrang saya, tsaka honored ako na kahit papano na iwagayway ko ang bandila ng Pilipinas. At the same time, napakasarap ng feeling na may naka-appreciate ng pinaghirapan namin. Siguro hindi mo mahihiwalay na yung ballet sa akin. Part na siya ng pagkatao ko. Likas na nga sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng mga world-class na talento. Kahit saan mang bahagi ng mundo at kahit anumang larangan. Patuloy nating napapatunayan na kayang-kaya nating makipagsabayan.